Malapit ang sumapit ang 8:00 ng gabi at kahit pa sinabi ni Caleb sa asawa na aalis siya, ang totoo ay hindi pa siya sigurado kung pupunta siya. Ayaw na niyang magpatali sa leeg. Kung noon, nagagawa siyang takutin ni Lara, ngayon ay hindi na niya hahayaang mangyari ang bagay na yun. Nilapag niya ang cellphone sa ibabaw ng coffee table at sinandalan likod sa sandalan ng sopa. Tumikit siya at pinag-isipang mabuti ang mga nangyayari. Sakaling mawala ang problema nila sa lalaking si Rinho, kailangan na niyang harapin ang isa pang pagsubok na pinagdadaanan. Ipapaalam na niya kay Magenda ang nangyari sa Las Vegas at kung paano siya natali kay Magenda dahil sa takot niyang ibunyag siya ng babae sa lahat. At pagkatapos, sa kanya pagtutuunan ng pansin ang huling dagok sa buhay nilang mag-asawa. Napamulat siya ng mga mata nang marinig ang mga hakbang ni Magenda sa hagdan. Bumaling siya sa pintuan ng sala at nakita itong tumayo doon. Bigla siyang natigilan nang makita ang ayos ng babae. Nakasuot ito ng sexy black lingerie at mataman na nakatitig sa kanya. Kitang-kita ang makinis at maputi nitong mga hita at braso. Napalunok siya nang maramdaman ang biglang panunuyo ng sariling lalamunan. Mula sa bukana ng pintuan, matuling humakbang ang babae patungo sa kanya. Hindi nito pinutol ang pagkakatitig nila sa isa't isa, kaya halos mawalan siya ng hininga nang sandaling lumapat ang balat nito sa katawan niya. Maggie. Itinukod ng dalaga ang dalawang tuhod nito sa magkabilang gilid ng mga paa niya at umupo sa kanyang kantungan. Pakiramdam niya ay nagdedeliryo siya nang dumapo ang kamay nito sa kabilang balikat niya. Nakatingala siya sa mukha ng babae at palipat-lipat ang tingin niya sa mga mata nito at sa mapupulang mga labi. Muli siyang napalunok nang bumaba ang mukha ng asawa hanggang sa tuluyang maglapat ang mga labi nila. Tila nauuhaw niyang inangkin ang mga labi nito. Nalalasahan pa niya ang matapis nitong mga labi, maging ang loob ng bibig na lasang strawberry. Umiwalay sa kanya ang lalaki at may ilang minuto siyang tinitigan habang unti-unting bumababa ang kamay nito sa laylayan ng suot niyang lingerie. Itinaas nito yon at tuluyang hinubad. Napangiti siya nang makita ang paghanga sa mga mata nitong titigan ng kanyang hubad na katawan. Tila nangaakit niyang hinapros ang pisngi ng lalaki, saka makahulog ang ulit. May lakad ka, hindi ba? Nakita niya ang mariing paglunok ng lalaki. Hindi ito sumagot pero hinuli nito ang kamay niya at buong pagsuyong hinalikan. Hindi na ito nakapagtimpi pa. Tumangon mula sa pagkakahiga si Magenda at ilang minutong nanatiling nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa mukha ng lalaki. Unti-unting humihigpit ang pagkakahawak niya sa makapal na kumot na tumatakip sa kanyang hubad na katawan. Nagpakawala siya ng hangin habang nakatitig dito. Sa totoo lang, chance na niya na masundan ng lalaki para malaman na kung sino ang kabit nito. Pero noong may pagkakataon na siyang gawin yun, hindi naman niya magawa dahil naiinis siya. Naninikip ang dibdib niya dahil sa inis sa isipin makikita mga ito. May kung anong kalokohan siyang naisip habang hinihintay ang oras kanina. At iyon ay ang muling akitin ng lalaki para hindi matuloy ang pagkikita ng dalawa. Gusto niyang iparamdam din sa kabit ni Caleb ang inis na nararamdaman niya. Napangiti siya. Kung sino man ito, nasisigurado niyang umuusok ng 2 putas ng ilong nito ngayon. Marahas na ibinato ni Lara ang hawak na cellphone matapos niyang tawagan si Caleb sa 20 pagkakataon. Galit na bumaling ang paningin niya sa orasan sa loob ng silid niya. Nakita niyang 11:00 na ng gabi. Mariin niyang kinagat ang iba pang labi bago bumaling sa paligid. Nag-iinit ang ulo niya. Kumukulo ang kanyang dugo dahil sa sobrang galit. Mabilis niyang nalapitan ang side table ng kama niya at mabilis na dinampot ang picture frame. Saka marahas itong itinapon.
Humiyaw siya at paulit-ulit na pinagtatapon ang lahat ng bagay na mahawakan ng kanyang kamay. Mahigit 3 oras siya naghintay pero mauuwi lang pala sa walaan lahat. "Pwisit ka!" Sigaw niya saka pinagtatapon ng unan sa ibabaw ng kama. Nanginginig sa galit ang nakakuyom niyang mga kamao. "Walang hiya ka! Ikaw ang hadlang sa amin! Hadlang ka! Dapat sa'yo mawala!" Sa pagkakataong iyon ay buong lukas niyang dinampot ang lampshade at sumisigaw na ibinato ito sa pader ng kanyang condo unit. "Pagpapayarin kita. Sinisiguro ko yan." Bumukas ang pintuan ng silid nila at pumasok siya. Hawak ang matalim na kutsilyo na kumikintab pa sa tuwing tinatamaan ng ilaw. Lumapit siya sa kama kung saan mahimbing na natutulog si Caleb. Hindi siya papayag na mauwi sa walaan lahat ang pinaghirapan niya. Sakaling tuluyang mawala sa kanyang lalaki, hindi ito mawawala nang hindi niya napaparamdaman sakit na nararamdaman niya. Umupo siya sa gilid ng kama nito at matama na pinagmasdan ng lalaki. Mula sa mukha nitong payapang natutulog, binaling niya ang tingin sa patalim. Kung susundin lang niya ang kanyang galit, siguro, nasaksak na niya ang lalaki at dinukot ang puso mula dito. Matagal na niyang sinubukan ng pagpapamilya dahil sa naging buhay niya. Pinabayaan sila ng ama niya at pilit mang inayos ang ina niya ang kanilang buhay ng nag-iisa ito. Bigo itong gawin yon hanggang sa tuluyan itong bawiin sa kanya ng Diyos. Naghirap siya. Halos gumapang sa putikan. Umabot siya sa puntong halos ibenta na niya ang sarili. Makatapos lang na mababang kurso at makaahon sa hirap. Sa puntong yon, doon dumating sa buhay niya ang ex niya. Tinulungan siya nito, inalagaan, ibinigay nito ang pagmamahal na tanging nakuha niya sa kanyang ina. Nang dahil sa dating nakarelasyon, hindi na dungisan ang pagkatao niya. Nahulog siya dito at pumasok sila sa isang relasyon. Wala pang 1 buwan, nagsama na sila sa iisang bubong at ibinigay niya rito ang kanyang sarili. Totoo ang naramdaman niya dito, pero sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, unting-unting naglaho ang nararamdaman niya. Lalo na nang makilala niya si Caleb. Ang pagmamahal para sa ex niya, nabaling lahat ng iyon kay Caleb. Tinanggap siya ng lalaki at nakakita siya ng pagkakataon na umangat sa buhay at sa parehong pagkakataon, matupad ang pangakong binitawan niya sa ina. Lahat ng ginawa niya sa isang iglap, nawala lahat ng dahil sa isang babae. Nang dahil sa kabit ni Caleb, gumuho ang mga pangarap na unti-unti na niyang binubuo. Hindi siya papayag na siya lang ang kawawa. Gagawin niya ang lahat. Makaganti lamang sa mga ito. Huminto ang kotse sa tapat ng isang abandonadong bahay. Bumukas ang pintuan sa driver's seat at lumabas ang isang taong nakasuot ng black coat. Pumasok ito sa madilim na bahay at lumapit sa lalaking naghihintay sa gitna. Ilang segundo itong tumayo sa harap ng lalaki. Tila kinakabisa ng bagong dating ang bawat porte na mukha ni Rinho Tiana. Makalipas lang ang ilang sandali, isang malakas na sampalang natanggap ng lalaki mula sa bagong dating. "Pasalamat ka, yan lang ang binigay ko sa'yo sa kabobohan mo." Nagpalakad-lakad ito sa harap ni Rinho. Mariina, nakakuyom ang mga kamao nito. Hawak ang pisngi na namumula. Humarap ang lalaking si Rinho sa bagong dating at kinakabahang umiling. Hindi ko alam na nagkakaisa na pala si Caleb at ang investigador na yon. Kung alam ko lang, hindi ko. Muli itong nakatanggap ng malakas na sampal. Walang hiya. Kaya ikaw ang kinuha ko dahil bihasa ka sa ganito. Sa ikinikilos mo ngayon. Mas mabuti pang sa tabi-tabi nila ako kumuha dahil isa kang malaking bobo. Kumiyom ang mga kamao ni Rinho. Hindi na lang ito nagsalita sa lahat ng mga sinabi niya. Tinukot ito ang isang bundle ng pera bago itinapon sa lalaki. "Umalis ka na.
Magpalimod ka muna. Bumalik ka na lang sa susunod na buwan. E paano ang investigador? Gusto mo bang iligpit ko na siya? Huwag. Mabilis nitong tugon na ikinatigil na rin ho. Kapag may pinatay ka, mas lalo kang pag-iinitan ng mga parak. Umalis ka na muna. Umalis ka na ngayon. Akmang maglalakad na palayo ang binata, subalit mula itong natigilan ng may maalala. Paano nga pala si Maganda? Ako na bahala sa kanya. Bumiti si Maganda sa babaeng naghahanda ng almusal sa loob ng kusina at binati pa ito bago umupo sa harap ng kitchen island. May nakahanda ng sinangag sa ibabaw ng counter, may scrambled egg, hot dogs, tuyo sa isang plato na may kasamang mga hiniwang kamatis na pula at pandesal. Napangiti pa siya habang nilalanghap ang mabangong amoy ng kasalukuyan nitong pinipritong marinated na bangus. Ang bango naman, Mana. The best talaga ang mga luto mo. Puri niya sa babae nang humarap ito sa kanya para ibigay ang kanyang hot chocolate. Malapit pa itong umiti. Ikaw talaga. Kaya bago-bago ko lang dito Impress ka na masyado sa akin. Natawa siya bigla sa narinig. Humigop siya ng mainit na tsokolate bago kumuha ng hotdog at diretsong sinubo ang kalahati. Hindi naman siya masarap magluto. Si Caleb lang naman ang gustong-gusto mga niluluto niya. At simula na magkaroon sila ng problema, mas lalo yata ang sumama ang lasa ng mga pagkaing niluluto niya. Alam mo kasi, Iha, kapag magluluto ka, siguruhin mo na sa magandang mood ka, pagkain. O sumasarap kapag niluluto ito ng walang halong galit, lungkot o problema. Nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga sa sinabi. Kaya sumasama lalo ang lasa ng mga niluluto niya dahil sa mga problemang ibinibigay sa kanya ni Caleb. Natingilan siya sa pag-iisip na marinig ang mga yabag na lalaki mula sa itaas ng hagdan. Inipit niya ang ilang hibla ng buhok sa likuran ng tenga niya, saka muling humigop na mainit na tsokolate. Nagpanggap siyang walang pakialam sa presensya nito. Good morning, Manang. Good morning, baby. Bumaba ang mukha ng lalaki at hinalikan siya sa gilid ng ulo. Umupo ito sa tabi niya at malapad ang ngiting bumaling sa mga pagkain. Kinuha niya ang inaabot ng babae na nasa tasa na may lamang black coffee. Saka ito inilagay sa tabi ni Caleb. Wow! Ang sasarap tignan ng mga ito Mabilis itong inabot ang plato ng sinangag saka naglagay sa sariling plato. Masarap ba, Bibi? Nakangiting bumaling sa kanya si Caleb. Walang gana siyang umiti dito saka muling humigop ng kape. Baby ko talaga. Wala na naman sa mood. Mahina pa itong tumawa bago naglagay ng sinangag sa plato niya. Ano ba? Ayokong kumain ng kanin. Napapairap niyang sinulyapan ito. Nagtataka naman siyang tinitigan ng asawa. Bakit? Diet ka ba? Ganda mag-diet. Mas maganda ka kapag malaman. Muntikan pa siya nitong nakawan ng halik sa pisngi pero mabilis siyang umiwas. Kakain na. Natawa naman bigla si Caleb. Kumuha na rin ito ng itlog at naglagay sa plato nila. Nilagyan na rin ito ang plato niya ng 2 hotdogs. Kumain ka na marami. Umalis ka. Nangangayayat ka bigla. Ayokong lumiliit ka. Galit niya itong hinampas sa braso. Ano ba? Tumigil ka na. Natawa lang ang lalaki sa kanya reaksyon, pero nagsimula na rin itong kumain. Siya man ay sumubo na rin. Kahit masarap ang pagkain, ilang beses halos bumaligtad ang mga mata niya sa pag-irap. Hindi niya talaga mapigilang gawin yon dahil sa inis kay Caleb. Ilang araw na rin na lumilipas simula nang may mangyari sa kanila. Pagkatapos ng gabing yon, naging ganito na bigla ang lalaki. Laging nakangiti, laging sweet. Akala siguro nito, napatawad na niya ito. Kahit sungitan pa nga niya, hindi na ito tinatablan. Ngumingiti pa rin at hinahalik-halikan siya. Nakuha ni Caleb ang atensyon niya nang hawakan nito ang kamay niya.
Binalingan niya ito at nakita ang banayad ang ngiti sa mga labi nito. What? Nakaarko ang kilay na tanong niya. Will you be okay? Whole day uli ako sa trabaho. Nagpakawala siya ng hangin bago binawi ang paningin at itinutok sa pagkain sa kanyang plato ang atensyon. Maayos naman ako, di ba? Lumapad ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Ilang araw nang wala tayong balita sa lalaki si Rinho. Pwedeng tumigil na siya, pwedeng hindi. Ano pa man, hindi pa rin ako mapakali. Lumunok siya bago binawi ang kamay na hawak nito. Ilang araw na nga rin pero pakiramdam niya, hindi pa talaga tumitigil ang lalaki. Nararamdaman niyang magpaparamdam pa rin ito anumang araw mula ngayon. Ibubukas sana ni Caleb ang bibig pero agad silang natigilan ng marinig ang katok sa pinto. Ako na. Saad ng katulong at saka iniwan sandali ang niluluto nito para pagbuksan ng kung sino mang panauhin nila. Sir Caleb, nandito po si Investigator Agsunta. Mabilis na tumayo si Caleb at nakipagkamay sa lalaki na makapasok ito sa kusina. Kumain ka muna. Alok pa ng asawa niya sa bagong dating. Umupo sa katapat niyang upuan ng investigador at tumanggi sa alok ni Caleb. Kumain na ako bago pumunta dito. Ngumiti ito sa kanya nang mabaling sa kanya ang tingin na tinugunan din niya ng isang ngiti. Ganun ba? Kung ganun, magkapit ka na lang. Masarap magtimpla si Manang. Hindi na tumanggi ang lalaki. Tinanggap nito ang kapeng ibinigay ng kanilang katulong. Wala nang napapansin ng mga pulis. Kahit ako, hindi ko na rin makita si Rino sa paligid. Sinubukan namin tawagin ang number niya pero hindi na makontak. Tumango si Caleb. Iyan nga pinag-uusapan namin bago ka dumating. Dalawa lang ang pwedeng maging dahilan. Nagpapalamig siya o Frederick, tumigil na. Yung una. Singit niya sa mga ito, kaya napabaling sa kanya ang atensyon ng dalawa. Nararamdaman ko magpaparamdam din siya ulit. Bahagyang kumunot ang noon ni Caleb. Nararamdaman mo? Ano yan? May special band kayo? Mabilis na nagsalubong ang mga kilay niya sa narinig. Hirap na binalingan niya ito. Pwede ba? Stop it! Napangiti ang investigador sa kanilang dalawa. Matapos niyang hampasin sa braso ang lalaki, wala itong nagawa kundi muling ibaling ang atensyon sa bisita. Habang kumakain ay nakipag-usap ito kay Kane tungkol sa lalaking si Rinho. Nang matapos naman sa agahan, sabay nang umalis ang dalawang lalaki. Ingat ka, okay? Tumawag ka sa akin kapag may problema. Paalala sa kanya ni Caleb nang ihatid niya ito sa pintuan. Nakaismin siyang tumango. Ngumiti lang ang lalaki bago siya nito hinalikan sa pisngi at tuluyang umalis. Samantala, malapad na ngumiti si Caleb sa lahat ng empleyadong nadadaanan niya. Mahigit 1 linggo rin siyang nawala. Kahit nasa bahay, dala pa rin niya ang trabaho kaya kahit paano, hindi nakaapekto sa kumpanya ang ilang araw na pagkawala niya. Nang marating ang floor ng sariling opisina, nakangiti niyang binalingan sa desk nito ang sekretaryang si Aliana. Umisimid ang dalaga at pinagsalikap ang dalawang kamay sa tapat ng kanyang dibdib. Subalit, sumilay na rin ang maliit na ngiti sa mga labi nito. Maganda yata ang mood mo ah. Tinigilan niya ang sarili na tumawa. Ipasok mo lahat sa opisina ko ang mga kailangan kong gawin. Tumango si Aliana bago tumayo at dinalaan lahat ng papeles sa ibabaw ng mesa nito.